Samantala, agad naman inilika sa mga residente sa Albay na nakatira sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone kasunod po ng pagtaas sa Alert Level 3 sa Mayon Volcano. Sa puntong ito, makakausap po natin muli si Albay Governor Noel Rosal. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. Gov? Gov? Makakausap po natin ngayon si Governor Albay, Governor Noel Rosal. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. Can you hear me? Yes po. Ayun. Okay, Gov. Magandang tanghali po. Opo, hingi po kami ng update sa inyo kung gaano na po karami yung mga residenteng nailikas po mula sa loob ng 6-kilometer permanent danger zone dahil nga po dito sa patuloy na aktibidad ng Mayon Volcano. Yes, actually, ang total na binaba namin as of 1 a.m. last night, yung 2,889 na individuals representing 725 families from 4 municipalities and 2 cities. Kumusta po ang kalagayan po nila sa mga evacuation center? Of course, we would like to know kung enough naman po ba yung mga pagkain, tubig at serbisyong medikal para po sa kanila. Yeah, actually nagkaroon na ng isang coordination meeting. Nagawa kami kahapon para ma-ensure ang kanilang paninirahan from DPWH to DOH hanggang DSWD. So ang DSWD po nag-commit na ng 2 weeks na food pack. So safe na po yung mga kababayan natin. Yung atin naman medisina, naka-standby lang ang Provincial Health Office for any help na kailangan. No? Ang mga tubig, palikuran, saka yung tulugan, yan ang talagang binabantayan namin. Although itong 725 families, hindi pa to ang in-expect namin. Ito muna yung sa 6 kilometers lang. Yes. Kasi as per PBOX, kung magtaas to Alert Level 4, baka galawin namin ang extended 7 to 8 kilometers na the magic number now will be around 50,000. Oh, wow, mas malaki-laki. Yun nga po yung tatanong ko Ito sa ang inyo. paghahandaan natin. Ito ang paghahandaan natin. Oo. Pero sa ngayon po, kahit na naiakyat po sa Alert Level 3, are we looking at other residents na dapat po mailikas? Lalawakan po ba natin yon? Hindi na muna. Hindi na muna. Hindi na muna po kasi we are following the standard operating procedures. All naman are already in place na. No? And as a matter of fact, maganda kayo kasi na-reduce na namin itong mga nasa 6 kilometers. Dati almost 5,000 to. At least commendable yung iba na ibaba na ng mga munisipyo ng siyudad na ilipat na sa mga resettlement. Kaya maganda ito dahil 2,000 na lang plus ang ating residentes. And I'm looking forward to... Yes, Governor? Governor? Andyan pa po ba kayo? Governor? Sige, subukan po natin balikan si Governor Noel Rosal ng Albay dahil binibigyan niya po tayo ng update doon po sa mga pinalikas na mga residente dyan sa Mayon Volcano. Malapit po sa Mayon Volcano. At sa pagkakataon pong ito, balikan po natin si Albay Governor Noel Rosal para po sa update. Governor, as you were saying kanina po, Yes, sabi, at least ngayon, ma'am, buaba na yung mga nasa 6 kilometer natin. Akabalik ko lang na gobernador, pero sana long term ulit tayo. Matrabaho natin ito na may baba pa natin yan para every now and then, ang interview nyo, pag extended lang tayo, bababa ng mga tao. oo nga po eh. I remember talking to you the other day or last week po yun, yun nga po na banggit nyo sa amin yung plano po long term sa mga residente dyan. Pero balikan ko lang din po yung tourist attraction po dyan. Nung last time po na nagkausap tayo, sabi nyo po ay pinag-iingat lang. Ngayon po ba, sinarado na po ba natin under Alert Level 3 itong mga tourist attraction na ito dyan? Yes, yung ating ATV. But ang maganda dito, although din naman maganda, no? Pero ang magaling lang kung mag-full blown, minsan tumataas yung tourist arrival namin. Kasi nga, siyempre, fireworks yan. So, pero dito lang tayo sa mga observatory
po natin, your bet natin. Oo. Maganda Okay. kasi si Mayon, talaga nagpapasiklab yan. Lalo na paggabi. Okay, so yun nga po kanina kausap ko po yung taga FIVOX at syempre sinasabi nga po unpredictable nga po itong mga nangyayari dito sa Yes, Mayon yes. Volcano. All we can do is to monitor kung ano pong maaring mangyari. Mm-mm. Pero po ba ay Mm-mm. kayo may mga contingency plan kung sakasakali pong tumagal ang ating mga evacuees no sa mga evacuation center? Okay naman tayo kasi kumbaga yung budget natin ngayon bago and ang national government, palagi naman si Pangulo, nagpapatanong niyan kung ano ang i-augment ng DSWD. As a matter of fact, dapat sana ngayon local pa ang magpapakain pero pumasok na yung DSWD good for 2 weeks. Kaya nagpapasalamat kami kay Secretary Gatchalian. Okay, so sa ngayon po what will Pumasok po... na sila, 2 weeks food packs na, binibigay na ngayon. Okay. That's good to hear po, no? At in the future, what will push you po to declare state of calamity, if ever? Actually, we're still, because of the declaration, di ba yung uwan, nagulpi kami, we're still in state of calamity. Yeah, Kaya that's hindi right. kami problema. Maganda ito. At Okay. least timing na kung may mga pangailangan yung mga munisipyo, makakapaggamit sila ng calamity funding. Oh, that's good. And may mga residente po ba, Governor, na at this point ayaw pa pong lumikas o patuloy na bumabalik pa rin po sa loob ng danger zone? Wala naman, kasi nga alam na nila ang role. The system is in place, the maturity of the people, hindi sila pwede kung hindi magpapatupad kami ng forced evacuation. Oo. Kasi itong preemptive namin, post-voto na yan kumbaga. Now, ang inaayos lang natin ngayon, yung mga hayop, hayop nila, kailangan, actually, yan ang rason ba't nandun sila because mga, karamihan dito mga magsasaka, no? Yung race, kasi mataba ang lupa dyan sa Mayon, it's a giant volcano, no? Hundreds of hectares yan. Kaya ito talaga, kaya meron din kaming settlement bawat munisipyo. Established na po yan and well coordinated na. Para di mo na sila magbabalik. Ngayon, yung mga kita nila doon, supposedly, pag-uusapan namin. Oh, yun Case nga to po case yan. Oo, kasi kung Case to case yan. sakasakaling... Meron naman tayo dyan na allocation, ma'am. So ano pong klaseng mga tulong po ibibigay po natin sa kanila in terms of livelihood? Kasi hindi naman po pwedeng matigil din po yung kanilang, of course, para po sa kanilang pamilya, yung pagtatrabaho. Yeah. Kung may mga short-term, financial yan, ano? Kung long-term, meron tayong tinatawag ng mga livelihood na alternative. Bibigyan natin. As in the past, nung mayor pa ako, may mga alternative ako. Kaya naibaba ko na yung almost 1,000. Ando na sila sa resettlement. Binigyan ko ng alternative livelihood sila. Oo, yan po talaga Pero yung sa short term, tinitignan ma'am, huwag kayong natin. magalala. Hanggang 3 months, meron tayong financial yan na pwede na ibigay. Paano naman po natin ipinatutupad yung seguridad at checkpoint sa mga lugar na malapit po sa Mayon para po maiwasan yung pagpasok ng mga hindi otorisadong tao? Yeah, kausap din natin, technical meeting yung enforcers natin. Philippine Army, ando na sila. And PNP, may mga area of jurisdiction sila. And of course, hingi na rin po kami ng mensahe. No entry talaga doon, wala makakapasok doon. Okay, that's good. Actually, yung directive ko yan, even before the alert level 3, wala na nakapasok doon. And mensahe niya na lang po, Governor, sa mga albayano sa gitna po ng patuloy na pag-aalborota ng Bulkang Mayon. Yes. Siguro una muna, ma'am, yung mga kababayan namin dyan sa Metro Manila, wag po kayong mag-alala. Precaution pa lang ito, wala pa talagang full-blown, pero sana naman hindi na tumuloy. We are on top of the situation. Okay naman po yung mga kapamilya natin dito. And sa mga kababayan natin sa Albay, just follow all the rules and regulations natin, especially for the 6 PDC natin that sa ngayon allocated na tayo and looking forward na masustain natin itong ating pag-adapt sa evacuation, including the medical needs at saka yung tubig and palikuran. So again, thank you sa various government agencies na kasama namin sa pag-alaga ng ating mga kababayan. Salamat po. Maraming salamat po, Albay Governor Noel Rosal.